Problemado ang mga residente ng Purok 1, Barangay San Pablo sa Dinalupihan sa Bataan. Bunsod ng pagtagas ng krudo mula sa napinsalang pipeline sa naturang lugar. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Mel, nasa likuran ko mismo yung pipeline na tinamaan ng backhoe sa isinagawang paghuhukay ng isang contractor ng isang telecommunications company noong nakaraang linggo. Etong mga crack dito, Mel, sa pipeline na ito, yan yung dahilan ng pagtagas ng krudo na siya ngayong pumeperwisyo sa mga residente rito at nagiging dahilan ng polusyon sa kalikasan. Dagsa mga residente ng Purok 1, Barangay San Pablo, Dinalupihan, Bataan sa ilog hindi para maglaba kundi mag-igib. Ang kaso, ang tubig na haluan ng krudo. Ang Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation ang may-ari ng pipeline. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang paghukay ng backhoe ng kumpanyang Comtel ang nakapinsala sa pipeline. Ang Comtel ay kontraktor umano ng Smart Communications. 5 araw na mula nang mabutas ang pipeline pero sinisika pa rin kumpunihin ngayon ng Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation. Hanggang ngayon, ayon sa barangay, wala pa rin daw pinapaabot na tulong ng Comtel. Maghahain na raw sila ng environmental complaint para sa pinsalang idinulot nito sa kalikasan at halos 4 na raang apektadong residente. Between Coastal, nag-iibo sila ng tubig para po dito sa residente na naapektuhan po yung mga poso. Ang sabi ng mga barangay official ng San Pablo, nakausap na nila ang kinatawan ng Comtel at bukas daw ang kumpanya sakaling maghain ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA News na makunan ng pahayag ang Comtel. Sinabi naman ng Smart Communications na aalamin nila ang mga detalye ng naturang tagas. Yung mga residente dito sa Purok 1, Barangay San Pablo, gumawa ng mga maliliit na hukay dito sa gilid ng ilog. Ayan yung butas, diyan kasi kumakatas yung tumagas na krudo. Kukunin nila yan gamit itong kanilang improvised na pansalok. Ayan, kita-kita natin. Yung krudo nakahalo sa tubig. Tapos isasali nila ito sa isang lalagyan. Ayan yung sponge. Yan yung nag-absorb ng krudo, naghihiwalay doon sa tubig. Ngayon, pag nakuha nila yan, ilalagay ulit sa isang lalagyan, tapos ibebenta. Ang kaso, kahit nakatayo ka nga lang dito medyo masangsang na yung amoy Ayan, amoy na amoy yung krudo. At saka medyo matagal daw yung hugasan sa kamay dahil siyempre matagal ding nakababad yung kanilang mga kamay. Si Aling Mima Malondo, tsinatsaga ang pagsalok. Ang bawat galon daw ay pagbibili ng 100 piso. Pangatlo ko na ngayon. Tsaga lang, sayang Kesa nakaupo ka lang sa bahay, walang ginagawa, sir. Ay, basic dalisan! Pero paano po yan? Siyempre yung ilog hunin. Ano yan? Na rin yung ilog namin, wala kami magagawa. Di rin nila alintana, lalo na ng mga bata, ang peligrong posibleng idulot nito sa kalusugan. Bukod sa ubo, marami sa kanila nagkakaroon na ng rashes o mga kati sa balat. Butlig. Tapos anong pakiramdam? Makati po. Talagang Makati. Sa 10 poso rito, 2 na lang ang hindi naapektuhan. Ang isang bahay na may deep well, ilang drum na rin ang krudo ang nakokolekta. Wala raw makapagsabi sa kanila kung hanggang kailan nila iindahin ang problema sa tumagas na krudo. Hindi nga po masabi kung masaya o malungkot kasi nga po, syempre unang-una yan na nga ang epekto. Hindi ho namin alam kung sa susunod na taon o na buwan, magkaroon ng epekto sa mga, katulad po yung mga nagpipigami, mga rashes na po sila. Ang regional office ng DNR kumuha na ng water sample. Lumalabas na sa 1 litro ng naibobombang tubig, 40% krudo. Isa sa ilalim pa raw nila ito sa pagsusuri. Naglagay na raw ng spill boom sa ilog para mapigil na umabot pa sa Hermosa, Bataan ng krudo. Wala na yung prevention yan, mitigation na lang ang nangyayari dyan. Kasi nandun na Paano mo pa ipiprevent? Nangyari na the damage is done. Mel, ilang minuto pa lamang nakalilipas nang tuluyang matapos yung pagwe-welding o yung pagkukumpune dito sa napinsalang pipeline. Pero bago paganahin muli yung linya mula doon sa Subic patungo sa Clark, ay kinakailangan na i-testing muna ito para masiguro na wala ng tagas. Ngayong gabi din, Mel, ay kadarating natin lamang ng mga pulis mula sa kanilang provincial office para simula ngayong gabi pagbawalan na yung mga residente doon sa pagkuha ng krudo mula doon sa ilog dahil napakapiligroso niyan sa kanilang kalusugan, Mel. Pero Steve, teka muna, paano yung ilog? Sino maglilinis ng ilog? Ganun na lang ba yun, Steve? Yun nga, Mel, yun ang pinag-uusapan sa ngayon dahil bukas magkakaroon daw ng pagpupulong para tuluyang maihain yung environmental complaint mula dito sa barangay patungo dun sa contractor ng telecommunications company para nang sa gayon merong maging pananagutan dito sa nangyaring pinsala sa kalikasan, Mel. Sige, abangan natin yan Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.